Eto, sunod natin pag-uusapan, mga kababayan. Nabubuo ng mga Duterte senador, mga kababayan, itong panawagan nila ngayon at isinusulong nila sa Senado na si Bato de la Rosa ay pasalihin sa pamamagitan ng video conference para makaboto, no, at may pagtanggol si Sara Duterte ng no to impeach, di ba? So ngayon mga kababayan, nakita ninyo, di ba? Nag-walk out yung mga senador na minority, yung mga majority senador, isinusulong kasi ngayon, lalong-lalo na ni Marcoleta, na payagan daw, di umano, itong pagdalo ni Bato sa impeachment trial ni Sara Duterte sa Senado sa pamamagitan ng video conference. Kaya nga mga kababayan, hindi pumayag yung mga senador na minority katulad nila Risa Hontiveros, nila Lacson, Soto, Subiri, Gatchalian, GB Ejercito, dalawang tulpo. Kaya nag-walk out. Kung nakita nyo mga kababayan. Kasi isinusulong nga ni Marcoleta na pasalihin si Bato kahit through video conference. So, eto po mga kababayan, no? Ito siya. Pakinggan natin ha, matatawa kayo dito mga kababayan. Kasi bakit? Ito, asan o? Ito, mga kababayan, pakinggan natin ha. Nag-walk out dahil ito, may ads lang mga kababayan. Isa-isang nag-walk out ang mga miyembro ng Senate Minority Bloc matapos ang mainit na talakayan at nang kwestiyonin ni Senator Erwin Tulfo ang tila pagmamadali umano ng mayorya para talakayin ang mosyon ni Senator Rodante Marcoleta na payagang makaboto ang mga senador at makadalo sa sesyon kahit wala ito sa plenaryo. Binigyang din ni Senator Tulfo na base sa kasalukuyang rules ng Senado, pinapayagan lang ito kung may force majeure o mga hindi inaasahang pangyayari o pagkakaroon ng national emergency. Mariing kinukondena ng minorya ang pagnanais ng kapwa nila senador na mabilis ang pagbago sa mga panuntunan ng institusyon. Pinubusan na tayo ng mga tao na yun eh. Pinubusan na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest. Pero makaboto yung mga yun na makukulong. Sino yun? Nakakulong man sila. Ayon sa senador, nag-walkout sila dahil sa halip na magkaroon ng maayos na diskusyon, tila pinatahimik at pinigilan ng minorya na magtanong at magsalita. We will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga Tinawag din nila itong tyranny of the majority o ang paggamit ng mayorya sa kanilang dami para puwersahin ang desisyon ng walang maayos na debate. Pinagdiinan ng minorya na hindi dumaan sa tamang proseso ang mosyon na pagbago sa patakaran. Kasi mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali yung sa mga rules, mali yung proseso. Wala pa ng debate sa substance. Bakit po sa tingin niyo gagawin ang pero gusto nilang mangyari ngayon yun? Eh hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Teleconference, ginagawa na yan kung may pandemya. Wala Yes. pandemya ngayon. Walang national emergency. Walang force majeure. Sir, baka ituloy nila. Pwede po ba nila Wala silang ituloy? force mo kanila. Kasunod ng pag-alis ng minority bloc sa plenaryo, hindi na nagtagal pa at nag-adjourn na rin ang sesyon na magpapatuloy sa Lunes, June 1. Jedna Resina, So sa mga hindi nakakaalam at nakakaintindi na naguguluhan, bakit ba na nag-walk out? Ganito po kasi ang kwento dyan mga kababayan. Pinagpilitan kasi ng grupo ni Cayetano at grupo ng mga DDS Senator na pasalihin si Bato sa isang pagboto sa impeachment trial ni Sara kung convict ba ito or acquit. So ngayon mga kababayan, napaka-unfair naman sa mga senador na pumapasok, na sumasahod at nagtatrabaho ng ayos, na si Bato ay pasasalihin sa pagboto gamit lamang ang video conference. So ngayon mga kababayan, ano bang ibig sabihin ng video conference? Halimbawa, nag-trial sila ngayon dyan, nag-hearing sila.
Oo, tinatalakay nila ang impeachment ni Sara. Si Bato, nakabidyo ko lang na nandyan. Ganito kasi mga kababayan, maaari kasing gawin yan o mangyaring payagan si Bato sa ganyan kung una, si Bato baldado na hospital. Si Bato putol ang dalawang paa, hindi makalakad. Or else, may pandemya. So ngayon mga kababayan, wala naman pong pandemic. Si Bato hindi puputol ang paa, wala pong sakit, nakatakas nga eh. Bakit hindi siya papasok, no, sa Senado at dumalo sa isang trial sa impeachment ni Sara? Eh bakit sa video conference? Unfair naman sa mga pumapasok. So ngayon mga kababayan, ito ang palusot. Ito ang palusot ng mga DDS. Na alam naman natin yung mga DDS, mahilig gumawa ng fake news, tapos mga bobo, mga tanga-tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, mga pangit, dugyot, patay guto, mahihirap, mga walang pera, mga pangit ang lahi, mga idiot. So ngayon, mga immoral. So ngayon mga kababayan, maraming nag-comment doon sa aking vlog. Ang sabi, bakit Ken, si Laila de Lima pinayagan noon na dumalo gamit ang video conference? Ngayon, sabi ko naman doon sa nag-comment, sabi ko, sino po bang na-impeach nung panahong nakulong si de Lima? Sige nga, tanungin ko kayo mga kababayan. Paki-comment dyan sa comment section. Tanungin ko kayo, sino po ang in-impeach or na-impeach noong panahong si de Lima ay nakakulong? At sumali si de Lima gamit ang video conference. Mga kababayan, tanungin ko kayo, sino po ang na-impeach? O na-impeach nung panahon na yun or ini-impeach? Di ba? Sino po mga kababayan? Di ba wala naman? May ini-impeach po ba nung panahong nakakulong si de Lima? At sumali ba si de Lima? Eto, ipakita ko sa inyo ha. Ito yung totoong ebidensya. Meron po mga kababayan hiling ang kampo ni de Lima na gusto niyang sumali sa isang sesyon, sa isang hearing, pero wala pong impeachment yon. Ang problema mga kababayan ay ibinasura po ito, hindi po pinayagan. Ito, pakinggan nyo ha. Kasi ang sabi nila, bakit daw si de Lima pinayagan noon? Eto mga DDS, mga putang ina ninyo, alam ko mga fake news kayo, mga bobo kayo, mga hinayupa kayo, mga hampas lupa kayo, mga pangit, mga dugyot, mga mahihirap, mga hampas lupa, no? Mga walang karats. Eto yan ha. Alam ko namang mahihirap kayo, mga wala kayong mga karats, mga hayop kayo, mga DDS kayo. Pakinggan ninyo ito ha, kung si Laila de Lima ba ay pinayagan dumalo sa isang session or sa isang hearing gamit ang video conference. Pakinggan nyo ha, para hindi tayo maging fake news ha. Siyempre, ni-research ko to, mautak ako eh. Ibinasura po ng korte ang hiling ni Senadora Laila de Lima na lumahok sa mga sesyon at pagdinig ng Senado sa pamamagitan ng video conferencing. Narinig nyo? Ibinasura ng Korte Suprema ang hiling ng kampo ni Senador Laila de Lima na dumalo, sumali, gamit ang video conference. So, hindi pinayagan si de Lima. Bakit ipinakalat ng mga DDS na pinayagan daw? Ito tayo mga DDS Bakit? Kayo lang ba mayroong gadget? Kayo lang ba marunong mag-research? Kayo lang ba ang nakakaalam? Huwag niyong sabihin na si Laila de Lima ay pinayagan. Wala pong pumayag kay de Lima. Binasura po ng Supreme Court. Kasi nga, si Digong ang presidente noon, ginipit si de Lima. Di ba? Pakinggan nyo ha. Ibinasura po ng korte ang hiling ni Senadora Laila de Lima na lumahok sa mga sesyon at pagdinig ng Senado sa pamamagitan ng video conferencing. Ayon kay de Lima, may resolusyon ng Senado para sa pagdalo sa mga pagdinig gamit ang video conferencing. Pero ayon kay Judge Akyatan, sa ilalim ng Senate rules, pinapayagan lang ito kapag may emergency o di inaasang pangyayari. Hindi raw ganito ang sitwasyon ni de Lima na nakakulong. Ibinasura po ng korte ang tandaan ninyo ha. Si de Lima nakakulong na yan. Si Bato nagtatago pa lang. Hindi nga pinayagan Pinagbabawal according sa Senate rules.
Bakit ipapakalat ng mga DDS ngayon? Bakit daw si Dilima pinayagan, si Bato hindi? Asan yung payag dyan? Di ba mga DDS, klarong-klaro mga fake news kayo, mga hayop kayo. Di ba? Mga pangit na nga kayo, mahihirap na nga kayo, mga wala na nga kayo mga pera. Kaya nga hindi kayo umuunlad sa buhay, kaya nga yung ibang DDS dyan na kahit anong kayod, kahit anong tindang poto, hindi pa rin yumayaman eh. Kahit anong gagawin sa buhay, kahit anong gagawin, magtitinda ng tempered glass, case ng cellphone, hindi pa rin yumayaman. Bakit? Kasi bobo nga. Di ba? Yung iba nga niya, nagtitinda ng kung ano-anong damit, meron pang pamain-pamain, meron pang mga, ay nako, nagtitinda ng mga pabango, mga make-up, wala, hindi pa rin yumayaman. Bakit? Kasi DDS nga. Di ba, mga kababayan? Like po kayo. Huwag po kayo magalit sa akin mga DDS kasi literal bobo talaga kayo. Di ba? Kaya nga pag nakabili yung isang tao ng gamit o bagay, sabihin agad, paldo, maleta. Kasi kayo, kahit anong binta ninyo ng poto, anong gawa niyo spaghetti, pang-agahan, almusal, tanghaliang paninda, hindi kayo yayaman kasi bakit? Mga bobo nga kayo. Saan kayo nakakita ng bobo naging mayaman? Tangina. Bobo na mayaman pa. Diba? Alisin niyo yung pagiging bobo ninyo, oy. Sabihin ninyo ngayon, bakit si Laila de Lima pinayagan? Paano pinayagan? Binasura nga. Denied. Motion denied ng korte. Hindi pinayagan si de Lima. So, dapat si Bato, hindi talaga payagan yan. Kaya isa yun sa rason, mga kababayan, nag-walk out. No? Itong mga senador o minority senators, dahil sa pinagkalandakan ng ni Cayetano na padaluhin sa pamamagitan ni Marcoleta. Nag-walk out ang Senate minority sa plenaryo dahil sa panukalang payag. Wait lang mga kababayan, may ads lang. Give it all to me. That tension, that heaviness, that weight you've been carrying. Nag-walk out ang Senate minority sa plenaryo dahil sa panukalang payagan ng e-voting sa Senate session. Narito si Dexter Ganibe para sa Metro Morning Report. Nagsasalita pa si Senate President Alan Peter Cayetano nang isa-isang nag-alisan sa plenary hall ang mga miyembro ng minorya. Patay. Unang umalis si Senator Ping Lacson, sinundan ni Senator Bam Aquino at mumuntot na ang iba. Binibola na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest. Para makaboto yung mga yun na makukulong, kung sino man yun, para makaboto sila. Para pag nagtago, video conference na lang. Ginagawa sa kung may pandemya. Wala namang pandemya ngayon. Diba? Bago mag-walk out ang minorya sa sesyon kagabi, nagmosyon si Senator Rodante Marcoleta na talakayin na sa plenaryo ang kanyang naunang inihaing resolusyon na mag-aamyenda sa Senate rules upang Alam mo, ito si Marcoleta, lahat na lang ng ginawang batas sa Senado, lahat binabangga. Diba? Hindi na lang gumawa ng sariling panukalang batas. Hindi yung mga batas dyan na pinagbabawal, huwag mo nang banggain. Alam nyo, sa totoo lang, diba? Nakita nyo naman sa 10 Commandments, diba? Pag yan ay sinaway mo, makasalanan ka sa mata ng Diyos. Yeah? Kung nakalagay bawal, bawal. Yeah? Paano gagaling ang isang diabetes, ang isang cancer, kung ang kinakain mo ay nakaka-trigger sa mga cells ng diabetic at ng cancer? Yeah? Pag sinabing bawal, bawal. Ganun yun, Marcoleta. payagan ng isang senador hindi ka na makatulog tinutubuan sa ng sesyon buhok eh. sa pamamagitan ng teleconference. Tinutulan ito ng mga nasa minorya. Dapat daw dumaan muna sa Committee on Rules sa mga Baka ang nangyari kay Marcoleta, imbis na pahiran mo ng minoxidil, ang nilagay itlog. Kaya hindi na tumubo. Diba, mga kababayan? Kasi bawal nga. Bawal po ang itlog ipahid. Kasi pag itlog, ang ipahid mo, hindi natutubo yan. Mananatiling makintab yan. Pero pag minoxidil, tutubo po yan. Minoxidil yun eh. Diba? Tukalang amyenda upang mahimay. Ang problema, wala pang nailuluklok ang Senate majority na mamuno sa Committee on Rules. Katwiran ni Senate President Alan Peter Cayetano, nakasaad sa Senate Rule 136 na maaring idaan sa motion ang pag-amyenda sa rules na hindi na kailangang idaan sa komite. I suggest that we constitute the Committee on Rules and discuss it there. How do I know this? Ako minority leader hindi ako member ng rules. Ex officio Tumawag ba? Hindi.
Ano to? Binabraso? Point of order, Madam Chairman. Di ba? Where in the rules does it say that an amendment has to pass the Committee on Rules? Ayan. Section 24, Kaya Madam gumagano'n si President. Jinggoy eh. Sabi po sa Section 24. Kasi isa na siya sa mga Committee shall arresto hold dyan eh. meetings to discuss, decide, and submit a report on all matters transmitted to them. Madam And this- Chairman, that's thank you. not the rule. The rule Yes. is 136. Umiinit pa ang sagutan ng barahin ni Senator Marcoleta ang punto ni Senator Kaya nga mga kababayan, itong Senado nawala ng gana at respeto ang mga Pilipino dito eh. Imbis na magtulungan tong mga to para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa kanila, lalo silang pagtatawanan. Kasi bakit? Nag-aagawan sila ng kapangyarihan sa madaling salita. Wala akong inakampihan sa mga senador Sasabi lang ko ng totoo bilang isang mamamayang Pilipino, bilang isang parte ng taong bayan. Dapat magtulungan kayo dyan, baguhin nyo ang mukha ng Senado. Bakit? Mas lalong pinagtatawanan kayo ng sambayan ng Pilipino, tapos pag pumalpa kayo, ang sisi nyo kay Marcos na naman. Samantalang dyan sa kaguluhan nyo, wala namang kinalaman si Marcos dyan. Ito yung sakit dyan eh. Ito yung sakit dyan. Lahat ng ahensya sa gobyerno kapag pumalpak ang kasalanan si Marcos, mapabagyo, mapabaha, mapalindol, mapasakuna, kasalanan ni Marcos. Kapag umiyot ka ng umiyot, paiyot ka ng paiyot, buntis ka ng buntis, anak ka ng anak, yung anak mo do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, sunod-sunod yung height. Pag walang maipakain, ang kasalanan, Marcos. Putang ina, nung kantutan ka ng asawa mo, si BBM bang repire? Diba? Kapag binaha, dahil sa kapabayaan ng mga residente sa isang lugar, ang sisihin si Marcos. Pag dumami ang droga sa isang lugar, ang sisihin si Marcos. Saan yung mayor? Nasaan yung congressman? Nasaan yung vice mayor? Nasaan yung city councilor ng mga barangay officials? Diba? Tinalaga pa kayo dyan kung si Marcos ang di naman pala ang sisihin. Kapag may rebuilde, gira ang military, ang sisihin si Marcos. So anong kinalaman ni Marcos yan sa gera? Diba? Ito yung masakit eh. Di ba? Kaya tigilan nyo na. Yung dirty political tactic ang tawag dyan. Yung dirty politics yan, tigilan nyo na yan. Hindi pa ako pinanganak hanggang nagkaroon ako ng isip, mga kababayan. Ito na yung lagi kong naririnig eh. Ito na yung lagi kong naririnig. Politiko, 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 politiko. Di ba? Kaya magtulungan kayo. Tigilan nyo yung, Diyos, akala nyo kayo na yung mga mapakapangyarihan sa buong mundo. Akala nyo naman pag tumae kayo, mga tae nyo, amoy jumalun eh. Yeah? Mga tae ninyo, mabaho din yan. Putang ina, pagising nyo, mabaho din yung hininga ninyo. Diba? Oo. May mga bulbul din kayo, may mga uban din yung mga bulbul ninyo, may mga kuto, balakubak at lisa din kayo. Tanginang yan. Tigilan nyo yan. Akala nyo mga makapangyarihan kayo, mga hayop kayo. Diba? Oo, tama ba ako mga kababayan? Sasabi lang ako ng totoo. Kaya, ang taong bayan nawala ng gana eh. Hindi na lang kasi magtulungan. Diba? Magtulungan kayo, oy. Kaya kayo pinagtatawanan. Tingnan nyo sa comment section ko, tawang-tawa sila. Diba? Kasi totoo naman talaga ang sinasabi ko. Paano nyo maipabalik ang tiwala ng taong bayan or sambayan ng Pilipino sa Senado kung kayo mismo dyan nag-aaway at nagpapalitan na, halimbawa pag manalo kami naman yung nasa power. O pag kayo matalo, nga kayo. O sunod, pagka nagkudita na naman, kayo na naman yung nasa posisyon, kami naman yung wala. Diba? Oo, ganun yun. Boy Presscon. Kumusta kayo dyan? Si John Wick, kumusta? Diba? Biruin nyo yan. Alam nyo, sa mga senador natatawa din ako minsan eh. Away-away kunwari, gulo-gulo kunwari, pero pagtalikod sa kamera, nagsishake hands, tigilan nyo nga ako. Ganyan din naman yung mga politiko eh. Noon, galit si ganito kay Gloria. Si Gloria galit kay Erap, galit kay ganito. Tapos ending noong iba na ang presidente, nagsasama-sama sa isang lamesa. Di ba dati kung naalala nyo, si Gloria, si Erap nag-away. Tapos si Digong at si BBM nag-away. Tapos pagkahiman-himan, ilang taong makalipas, pag iba na ang presidente, pag mga matatanda na yung mga yan, makikita mo sa lamesa, nagsasama-sama silang lahat. O sinong niloloko, di ba? Taong bayan.
Di ba? Oh, totoo yan, mga kababayan. Ngayon, away-away pa yan sila. Pero pa mga 10 taong makalipas, pag mga ugod-ugod na yung mga yan, magsasama-sama sa lamesa yan, tapos mag-uusap-usap yan. Oo, dati nag-aaway tayo, ngayon close na tayo, no? Di ba? Oh, sinong kawawa? Oo, taong bayan. Nalinlang tayo. Oh, like po tayo, mga kababayan. Nanay Minda, hello po. Lakwat Sirang Ilocana, hello po. And kay Palagya Silmar. Di ba? Kaya ganun po yun, mga kababayan. So, yun lamang po mga kababayan, yung ating topic. Sa mga oras na ito. No? So, yun nga ang rason, mga kababayan, na nag-walk out itong mga Senate minority. Dahil ang gusto ng Senate majority, padaluhin si Bato gamit ang video conference para makaboto kay Sara na hindi ma-convict. Di ba? Okay lang naman kung pandemya, may pandemya, di ba? Yung mga work from home, kung naalala nyo nung pandemic, bawal ka, gamit mo cellphone, Zoom meeting, video call. At ako, at totoo lang mga kababayan, tanggap ko kung si Bato, gagamitin niya video call kung putol yung dalawa niyang paa. Yung hindi siya makalakad. Di ba? Ang problema lang kasi, nakatakas nga O, di ba, Nanay Minda? So, yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po.